Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Tinatawag sa mga empleyado sa kang gobyerno bilang pagbisto sa mga dedikasyon sa pagkatao ng serbisyo sa publiko. O mapang-announcement duman sa ibang mga empleyado kan iba man ahensya kang gobyerno manungkol sa hinahalatin ng SRI. Solamente para sa muna sa mga teachers ang announcement kang Presidente kang Pilipinas. Mientras tanto, pinapabisigaran na ni Congressman Wilbert Lee duman sa Kamara ng Representantes ang nadiskubre kang Commission on Audit na lampas sa 11 bilyon pesos na kantidad nin expired na bulong bakuna sinibapang medical supplies sa bodega sin pasilidad kan Department of Health. Basado sa COA report, kabali sa nag-expired o nagpaso ang 7 milyon peso o 7 milyon na vials kang COVID-19 vaccines. Nakaparaman sa House Resolution number 2117 na isilangat ni Lee na kapabayaan asin pagbalga sa mandato kan DOH ang pagpasok ka mga bulong asin bakuna kaya dahil na napakinabangan ka mga Pilipino. Tinawandong pa kang kongresista dakulang kasalan ini sa naman ng Pilipino hulit na kwarta nindaan na sayang asin na imutan sindaning serbisyong pangsalod. Nasabit pa manili na sinasabi sa COA report na igwang 62 o 65.22 million pesos na inventories sa DOH facilities ang madali naman maraot o mag-expire. Alas 5:12 ang oras ngunyan. Mientras tanto, may pagiramdom ang Department of Health sa publiko na magtagaluway-luway sa pagkonsumo ng mga pagkakan na matataba, mahamis, asin maaskad ngunyan na holiday season. Ang pagiramdom ginibod ni DOH spokesman, Assistant Secretary Albert Domingo, kasunod naman kang wala toong mga tiripon, aruga mga Christmas party asin reunion, napigatin diran ka mga Pilipino huliman sa padangadan na panahon kang Kapaskuhan. Sigun Domingo, ang pagkonsumo ng mga pagkakan na matataba, mahamis, asin maaskad, makakaraot sa salud, asin pwede magkausa ninhelang sa sarong tao. Apor kayan, dapat man subot maging disiplinado ang mga Pilipino sa pagkonsumo ka mga nakakaburat na inumon. Inulita por sa pwedeng makaraot man din sa salud, pwede ining magkausa ng aksidente. Inabisuhan man niya ang publiko, gabiton ang pinggang Pinoy bilang food guide sa panahon kan selebrasyon kang Pasko asin bagong taon tanganing mamantinir man kinaray ang sarong balance asin healthy diet. Dagdag pa ni Domingo, mas maray kung mag-ehersisyo tanganing tulos na masulo ang grabing pagkakan o ang grabing pagkakan asin man ang mga kinakakan. Ini ang Kakampi Network News. Kakansilaron kan Philippine National Police ang kabus na leaves of absence ka mga taon kani pun Disyembre 15 bilang parte kan propwestong i-maximize ang police visibility para sa Kapaskuhan sa enterong Pilipinas, partikularmente sa Metro Manila at iba pang urban areas. Ipinahayag ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na imahaba sa 41,000 na pulis ang destino para magbantay sa Christmas at New Year celebrations kung saan mapo ng maximum deployment sa pag-arangkada kan tradisyonal na Misa de Gallo o Midnight Mass
Ito tamar pigsugo ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa gabos na police commanders. Pakusugo ng police presence as in visibility sa urban areas as iba pang places of convergence sa holiday season. Kabalang ang mga simbahan, mga mall, mga merkado, transportation hubs as iba pa mga lugar na paboritong dumaran ka mga pamilya kada long Christmas break. Sigun pa sa opisyal, dadagdagan ang puwersa kan pulis mga tauhan gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at mga tauhan hali sa local government unit. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:15 ang oras sa atong unan. Mientras tanto mga tugang sa iba pa mga bareta sa Senado Nasyonal, ipinapaberipikar na kang House Committee on Good Government and Public Accountability sa Philippine Statistical Authority Civil Register Records ang 1,992 pangaran na isinasabit sa 500 million pesos na confidential funds na ginastos kang Office of the Vice President sa rarom ni Vice President Sara Duterte. Ang gagadan ginibo kasunod namang kang report kan PSA sa subot day pagkakatugma kang inot na batch ka mga pangaran sa 112.5 billion pesos na confidential funds na ipinaluwas kan Department of Education sa panahon kan termino ni Vice President Sara Duterte bilang sekretary kang ahensya kan 2023. Sa kabinugan, 667 pangaran ang na-eksamina, 405 ang mayong birth records, 45 mayong marriage certificates, asin 508 mayong death certificate. Ang mga pangaran sa acknowledgement receipt na isinumitir kan OVP sa Commission on Audit. Kamaliman ang pangalan ni Mary Grace Piatos na napatunayang peke na mayo daw anong record sa Philippine Statistic Authority. Oras ko niya mga tugan, 16 minutos na makalampas ang alas 5 ng pagkaga. Sinirip na ka mga kongresista ang sarabuatan subot kang rice importers as in traders. Tangading mamantinir na halangkaw ang presyo kan bagas, dawa na. Nagbaba na ang taripa na ipinapataw digdi as in igwang oversupply. Sa pagdangog kang burang pagkain super committee, ipinahayag din na Congresswoman Stella Kimbo asin bang Congressman Nicador Biones igwang pattern ang hoarding pagkakaparehas kan may sarili kan mga kumpanyang nag-iimportar ng bagas sa pag-asim pagmaot na makakuha ng dakulang dilensya basado sa datos kan Philippine Statistical Authority. Ipinahayag ni Kimbo na igwang disconnect ang kondisyon sa merkado asin ang presyo kang bagas daw na nga naghuros naman subot ang demand-supply ratio kang bagas magpun sa 82.5% kan 2023 sa 69% kan 2024 asin sarong pamati na igwang oversupply. Sa good ka Nobyembre 1, ang kabilugan na rice stock inventory kan Pilipinas nasa 2.5 million metric tons. Pasalangkaw ng 25% kumpara ka nagtalikod na taon. Sa pagbaba kan taripa kang imported na bagas sa 15%, pagali sa 35%, nadagdagan ng 13 bilyon pesos ang ganansya ka mga importer pati naman trader. Alagad invest na ipasa sa konsumidor ang saindang natipid, sinabi ni Kimbo, na ilipit ka mga negosyante ang supply kaya mantinidong halangkaw ang presyo kaini. 18 minutos mga tuga, magkalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa tuyang mga baretang unyan, halis sa luwas, Department of Migrant Workers asin kabarin sa peso, nagkurusin ng job fair kasugma. Aramon niya itong details kang report na yan, haliki Maiko Garcia. Kaso ba nagkondusir ng job fair sa Sarong Mall sa Siyudad Ganaga, ang Camarines Sur Public Employment Services Office, katuwang ang Department of Migrant Workers. Sa mga kababayan niya to sa probinsya na gusto magtrabaho abroad, susub kay Kamsur Peso Chief Shato Ralyo, alas 10 hanggang alas 5 din hapon ang original na schedule kan job fair. Alagad kan mag alas 5 na, igwa pa nag-aarabot na aplikantes, kung kaya sa inda pa ining pinag-aako. Malain-lain na kumpanya na imbitaran kan Peso sin DMW na magkondisyon ng recruitment activity
para sa mga gusto magtrabaho sa ibang bansa. Ang mga nasyon na bukas na pwedeng trabahuan iyo ang Brunei, Oman, Saudi Arabia, Qatar at Germany. Puun sa skilled laborers, food and beverage, office jobs hanggang sa medical workers ang bukas na oportunidad sa ginibong overseas job fair kasugma. Ang aktibidad kan DMW as in Kamsur Beso, parte man kan serbisyo caravan kang Bagong Pilipinas na piglansar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Posi SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Nagluluwas na Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, 2 counts of murder as in attempted murder naisagat na sa korte laban sa may kagibo kang pambabaril dyan sa Manuan kang Pasakaw, Camarines Sur. Report haliman ki Mike Gravito. Pinagpahayag ni Police Major Andro Alcomendas ag Chief of Police kan Pasakaw Municipal Police Station na matapos na magkateripon-tipon asin masikaso ninda ang mga papel asin mga ebidensya kontra duman sa persona na may kagibuhan kan pambabarilgadan sa duwang tripulante ni barko asin pagkakairido kan saro sa mga kaibahan ninda. Sinabi ni Police Major Andro Alcomendas na naisaangat na ninda ni na formal sa korte ang kaso kontra sa sospek. Mukhang investigator si kasong two counts of murder laban doon sa tulong suspects as in sarong kaso ng attempted murder. Si Dua Duman identified si Saruman ibigilagay mo na dyan to siya na nagtugon sa pagkaming investigasyon para ma-identify si Sarong Herbanan Duman. Parte kan naging pahayag ni Police Major Andro Alcomendas kanini an mahapot kan kakampi patrol dapit sa progress kan nangyaring shooting incident sa pier site Barangay Santa Rosa del Sur, Pasakaw, Camarines Sur kan uminaging simana sa ngunyan nakuan na subuot kan sa iyang mga kapamilya ang lawas kan saro sa mga tripulante asin naipulina duman sa probinsya kan Leyte mantang sa ngunyan nagtitinirpa sa Badoan kan Pasakaw asin ano man oras ngunyan na aldaw ibabiyahe naman kan sa iyang kapamilya ang bangkay kan sa rupang nagadaan na tripulante. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya ito niya matugang alas 5:22 nin pag-aga. Balik kita sa iba pang detalles ka mga bareta kung dyan sa Lado Nasyonal. Isusunod na sana ang Service Recognition Incentives o SRI kanibapang empleados kang gobyerno. Hindi matapos na isugo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nalangkawan ang SRI kan mga paratokdo sa pampublikong eskwelahan. Siguro sa Presidente, iinutod mo ng pakarayon ang insentibo ka mga paratokdo asin isusunod na sana. Adiba pa, hulita espesyal na kategorya ang mga teachers kaya dapat iprioridad. Ansay ng SRI, kalagdalikod na taon nakaresibin ng 20,000 pesos na SRI ang gamos na empleyado kang gobyerno sa Executive Department. Kwalipikado man hindi ang mga uniform personnel asin sa state universities and colleges, government-owned and controlled corporations na may regular, kontraktual o casual positions. Ang SRI, iyo ang taonan na financial incentive na itinatao sa mga empleyado kang gobyerno bilang pagbisto sa ilang commitment asin dedikasyon na sa serbisyo publiko. Nakatalan ng bitaran kang Quad Committee sa pigalaw manahuring pagdagog linda dapit sa isyu kan Pogo ang sinasabing King of Pogo na si Richard Lim. Sigun ki Quad Committee lead Chair Robert Ace Barbers, karagtarikod na simana pa lang, plano ng tapuson ang isyu kan Pogo. Alagad, ulit may bagong impormasyon na naglataw dapit mananggad sa sarong Richard Lim. Gusto subot ni Co-Chair Dan Fernandez na maimbitaran nini. Sa sarong payag, sinabi ni Barbers na kung day makakaguning problema sa schedule kang court hearing ni Alice Guo, papatin ron man ini sa pagdagog. Kasabay kani, inadala naman kang komite kung ano mangyari sa contempt order laban kidati Secretary Harry Roque. Sinabi ni Barbers na sa oras kaya na i-terminate ninda ang issue sa Pogo, automatikong ma-relief o matatanggal naman ang ipinato na contempt order laban sa mga individual. Matandaan pinakontempt kang Quad Committee sa Roque huliban sa
Dahil ka pagsunod na maisubitin ang mga dokumento na inahagan aron kansalin income tax return as in deed of sale. Narayot niya ng pigpromesang itatao sa committee. Mientras tanto, nangapuna ba ganyan ang grupong Bantok 6 sa Philippine National Police as in local government units na pakusugon pa monitoring asin pagkumpiskar sa mga illegal na paputok na ipinapabakal sa merkado. Sigun sa grupo, nagwarak ng kunyan duman sa Divisoria, mga pinagabawal na paputok aron kan 5-star na pigaalok sa kantidad na 120 pesos kada pakete, asin an pikulo, asin plapla, nagkakawat sa 180 sa 200 pesos ang kada pakete. Sinabi kang grupo nilantadan ang birintahan kan manibay-ibang klase ng paputok sa Divisoria. Inano ka rin ang gobyerno na maglansar ng nationwide campaign sa iwas paputok para maprotehiran ang mga homeless sa firecracker-related injuries mentras parangatang ang pagsabat kang bagong taon. Ipiglansar man kang grupo ngunyan daw o kasugmaan sa diri kaning kampanya kontra paputok na may temang paputok ay iwasan, disgrasya at polusyon ay bawasan. Dagdag pa kang grupo, kay po na mamonitor ang bintahan kang paputok takaning bayong inosenteng individual ang babubugtak sa peligro. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:26, ibinasura ka Sandigan Bayan ang duwang civil case laban kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dipuntong Eduardo Danding Cuangco Jr., dating First Lady Imelda Marcos, dating Presidente Ferdinand Idril Marcos Sr. at sinibapa. Sigun sa resolusyon ng Sandigan Bayan kalatrigod na Desembre 6, ipinapabasura kang anti-graft court sa Division ang mga civil case number 0033 asin ang civil case number 0033F katakod sa sumot mga ill-gotten wealth ka mga akusado halis sa Coco Levy funds. Sigun sa resolusyon, dahil hindi inadagos sa mga kaso nita binawi na ini kang 20th Republic. Mayong bastanteng ebidensya para ibali o isabit o idamay si dating Presidente Rodrigo Duterte sa illegal na Philippine offshore gaming operators sa Pilipinas, sabi kan Department of Justice. Naipananalo sinabi kan Philippine Amusement and Gaming Corporation na zero pogos na sa Pilipinas bago matapos ang taon na. Sigun sa DOJ, mayong bastanteng ebidensya na pinasabit sa dating Presidente kan Pilipinas sa operasyon kana pugo. Yan sa tao kan panagos na mga investigasyon sa illegal na operasyon kani lalo na sa pahinod kan Kamara de Representantes. Mientras tanto, matugang ginisakang House Quinta Committee o bistado sa murang pagkain Super Committee kang Kamara ang nagkaparang importers na inaakusaran na imbulto sa price manipulation. Sa pagkabaragos ka na investigasyon kang komite, sinabi ni House Quinta Committee Chairman asin Congressman Joel Salceda Canalbay, mas tinutukan ninda ang importers sulit na digdi na hiling ang posibleng sarabuatan kaya nagkaikuan ng paglangkaw kang retail prices. Ang Quinta Panel, kumpuesto kang Committee on Ways and Means, Trade in Industry, Agriculture and Food, Social Services, as in Special Committee on Food Security. Kabali sa top rice importers na ginasakang Kamara, Ioan Blay Agri Venture, Trading, Atara Marketing Incorporated, Horizon Free Enterprises Incorporated, ang Macman Rice and Corn Trading, ang King Bee Company, ang Suda Trade Corporation, Lucky Buy and Sell, Bitra Marketing Incorporated, and Not Isto Agri Traders, as in ang RBS, Universal Grains Traders Corporation. Ang investigasyon ng Kamara resulta kan naipagkarari na pagbaba kang presyo kang bagas sa merkado sa ibong kang pagbaba na kang rice tariffs, pagari sa 35%, pasiling sa 15% sa irarom ka Executive Order 62 na ipiniluwas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kalagtalugod pang
bulan na Hunyo ngunyan na taon. Mientras tanto, siniguro man ni Salceda na sa idang rararuman pa ang investigasyon. Sinusugo kani ang Bureau of Internal Revenue hilingon ang tax payments ka mga rice importers. Nagpatani pa man si Salceda na pwedeng kasuhan ng tax evasion ang mga importers. Matapos ang mga importers, sunod man ay papapod kan komite ang mga drakulang retailers asin drakulang wholesalers. Nakatalaan man magkonsil ng executive session ang komite sa Department of Agriculture para man diskutiron ang ginigibong lakdang kang ahensya laban sa price manipulation. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Bakod ang kagustuhan ni Vice President Sara Duterte ang mga nangyari sa sayang unyan. Iya matapos magpasalamat sa padagos na minasuporta sa iya, nag-agad ba ng pasensya ang Vice Presidente sa mga na-stress sa dinuli sa sayang sitwasyon. Napot man si Duterte dapit sa ginigibong Protect Beefy Sara Ride kan sa mga taga-suporta sa Davao, Cebu, Silva, Pampartikang, Pilipinas. Sabi kang Vice Presidente, nagpasalamat siya sa padagos na suporta kan sa mga kababayan asin sa mga pagriban niya sa Office of the Vice President. Mientras tanto, nagkagad man pasensya ang Vice Presidente sa idinadarak nga stress sa iya mga taga-suporta, huli kan mga lalo na sa lado ka mga senior citizens. Sa presente na hampang si Duterte sa recover mga issue, arrogant issue kan sa iyang confidential funds, subpina na ipindara kan National Bureau of Investigation, pati naman impeachment complaint na isinangat laban sa iya duman sa Kamara de Representantes. Matandaan dahil pa rin na Haroy, panawas ng subpina ang National Bureau of Investigation laban kay Duterte matapos niyang sabihon na igual subot siyang tinugon na individual na kung gaganon siya, gaganon man kani si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin bagin si First Lady Lisa Araneta Marcos asin man si House Speaker Martin Romualdez. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niyan mga tugang. Alas 5:30 po ng pag-aaga. Malipot-lipotan sa tuwing pag-aaga ngunyan. May pag-uran-uran pa. Dito po sa may partikan Naga City. Marinaga sa mga nakaantabay sa mo sa FB Live na amay marata si Emilita Belmonte. Good morning. Samson Figueroa. Sa tuwing parantabay na si Mr. Luis San Jose Jr. Si Tobilin Batar. Maria Teresa Aceruelos. Asin sa iba pa nakantabay sa sabuyang FB Live, asin sa mga nakantabay on air, yan po sa ringgunada sa Bayikan 99.9 EBFM, sa partido sa Bayikan KM Kakampi Partido 99.3. Asin sa mga parantabay niya mo digdi sa Naga City, sa Pagipukan 91.9 BBS FM. Maparagos kami ka mga bareta, dyan lang kamo, sa sabuyang pagabalik sa mga bareta, ngunyan pong aldaw na Biyerkunes, December 11, 2024. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto mga tugang, nagsangat ning ethics complaint ang Council of Elders kang Ata Manaba Trib asin mga leader kan talaingad indigenous political structure laban kay House Deputy Minority Leader asin ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. Isinangat ang reklamo sa House Committee on Ethics and Privileges na pinapamayan ni Congressman Filimon Ispares. Nag-ugat ang reklamo sa naging apat sa good-anom na taon na pagkakapreso na kastigo kang korte laban kay Castro asin iba pang kasong pagbalga sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act o Republic Act No. 7610. Ang desisyon, presente na kapila. Dahil tinawaning kopyaan na kan reklamo ang media. Ipinahig ni Castro na ang reklamo sarong baseless harassment asin politically motivated.
Update naman sa Bulkan na Kanlaon. Nakaabot na sa sa probinsya kang Iloilo mga tugang kasing gibaras ang Asfall halis sa pagbuwag kan Bulkan Kanlaon sa Negros. Darakali temporaryong nagbalyo sa mga tents ang mga student athletes sa Nueva Valencia, Gimaras, huli sa Asfall. Pinatos man nga buwan mga nakaparadang bihikulo sa Tagbawan, Iloilo. Mientras tanto mantinido man sa Banabibang Evacuation Center sa mga residentes kan Negros Occidental. Sa Las Castillana Town, anom na campus man ang nagsisibing evacuation centers. Saro sa mga evacuee na si Mary Ann Dilfania ang nakahiling sa pagputok ng bulkan. Mientras tanto, nasa 87,000 ng katao ang pig-evacuar kang Office of the Civil Defense sa sinambit na mga lugar as sinakapra sa mga residentes nagkakahilang na dinhuli sa Asfall. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:44 ang oras sa atong unyan at yan, babalikan ta mga report magaling sa mga pagriban niya sa luwas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya atong unyan sa Lado National Pamanggilari mga tugang, mamahal din 21 pesos unya na Disyembre ang bill sa mga ordinaryong residential na nagkukonsumo ng 200 kilowatt hours sa franchise area. Oy, makumandig sa tuya. Dumarin sa Manila Electric Company, nasa 0.1048 per kilometer per hour ang kabilugan na singil sa kuryente. Dinuliman sa pagmahal kan generation charges sa 0.1839 per kilowatt hour. Sigun sa Meralco, nagmahal ang singil sa wholesale electricity spot market. Ulit na naging malimpis ang supply kang kuryente sa Luzon Grid, kang bawasan ang kapasidad ni 396 megawatts ninuli sa outage. Nagmahal man ang singil kan mga power supply agreements. Mientras tanto, nakagian man ang 0.0410 per kilowatt hour na pagkabakan singil ni kang independent power producers. Uliman talagi normal na ang operasyon kan First Gas Santa Rita. Asin nakadagdag pa ang pagbaba kan transmission charge kada kilowatt hour. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:46, balikan ta mga bareta magaling sa mga pagriban niya sa lawas. Sarong 62 anyos na lolo arestado sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur. Aramon niya to kung anong kaso kung tano ta sa inaristar sa report haliki. Mike Gravito. Kan mga autoridad duman sa Banuan kada San Fernando, Camarines Sur ang sarong 62 anyos na lolo na naatubang sa kaso nga pagbalgar kang Republic Act 8048 o nabasa nga napagatistis ni na po ninyog matapos na ini paluwasan din mandamento de arresto kanusgado sa report gikan sa PNP San Fernando pasado alas 8:30 nin agi kasudma duman sa Zone 8 Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur kan ramalan kan mga kabuhan kan San Fernando PNP ang persona kan sarong Lolo Eduardo sarong para uma residente kan Zone 8 Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur bitbit kan mga otoridad ang mandamento de arresto na ipinagpaluwas kan sala ni Honorable Jesus Mampo, Acting Presiding Judge kan 4th MCTC San Fernando, Pamplona, San Fernando, Camarines Sur ninuli naman sa kasong nakomitir ka na sa bitnang lolo igaman ng piyansa na ipinagtutugot ang West na nagkakantidad 36,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, mga naitambak na basura sa San Isidro, hulis kang Bagyong Christine. Haros kalang kaunakan na tulong iskalon na edipisyo. Baretang yan haliki Baiko Garcia. Nagluluwas na nagkukulang-kulang ang landfill soil dyan sa San Isidro Sanitary Landfill. Ini matapos na 14,368 na toneladas ng basura ang inisyal na nakolekta ng Solid Waste Management Office.
sa pagtabangan ng special cleaning operations asin iba pang private volunteers. Inidulot kang pagragasa ni Tropical Storm Christine na nagresulta kang unprecedented na pagmabaha digdi sa syudad Ganaga. Susog kay Engineer Joel Martin, pamayo kang SWMO, sang katerbang basura asin dalnak ang nakolekta matapos ni Christine. Sa ngunyan, kaagid na kantulong iskalon na edipisyo ang langkaw pagkadakula ka nakatambak na basura dyan sa San Isidro. Kinumpirmar man ni Martin na pasiring pa lang sa Naga ang sindang tig-order na landfill soil tanganing matrit tulos ang basura asin day magsangaw ang bata kan basura pasiring sa pagtaraay na barangay hanggang dyan sa Banwan kan Pili pasiringon sa tercer distrito. Mismong si dating Vice President Lenny Robredo naggalas na dakula ang nagkamadang amount ni basura sa sanitary landfill. Harayo na sa isi niya na ang konsepto kan sanitary landfill dyan sa San Isidro ang pinag-aapon dyan, kinakaipuan na patagon asin dampingan nindaga. Bakong gibuhon dampingan arog kan dating konsepto sa nagsarado ng Balatas Dam Site. Dagdag na barata sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mentras tanto sa Roman na parhabuning kanding, arestado duman sa Banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Report na yan ni Junel Cuba. Dahil nakasalba sa kamot kan mga autoridad an sarong parahabunin na kanding dyan sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur matapos na ni matiklo kan mga miyembros kan da PNP. Alas 3:20 na pagkapon kan na sudma duman sa Barangay Cave sa Ragay Camarines Sur. Dinakop kan mga autoridad ada suspek na si Estrella Manalo o si Melvin Estrella Manalo, 26 anyos, may kasaruan residentes kan Bagong Puok Barangay kan poblasyon Iraya Ragay Camarines Sur. Napagaraman na nasambit ng persona iyon tuminaban kan kanding napag sasadiri kan sarunga persona sa ipinagpaabot kaya nga report kan sarunga Rally Rihano Sancha kan Ragay o kan Banwaan kan Ragay Camarines Sur sa Municipal Police Station. Sinabi kani naan sa iyang araatama na kanding ana nawawara asin digdi subuot posibleng pinaghahabon kan daibistadong persona alagad sarong apod sa telepono and naresibikan mga miyembros kan PNP sa paagi ni Edelberto Insyong Kapuli, 58 anyos may agumba, sarong may kadsadiri kan Kambingan Eatery, dyan sa Barangay Banga Cave sa Ragay Camarines Sur, mga bandang alas 3:40 nin pagkapon kasudma, nasubuot igwa ni nagpapabakal nin kanding sa iya mismong kakananda. Tulos nagresponde ang mga miyembros kan PNP, inabutan anasambit ng sospetsado asin digdi pinag-ako kani na hinabon niya talaga ang kanding na sa iyang pinagpapabakal. Nasambit ng sospek yaunang unyan sa kustodiya kan Ragay Municipal Police Station nakakulong asin sasangatanin kasong panhabon. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:52, 8 minutos antes mag alas 6. Balik kita sa mga bareta pa sa lado nasyonal. Nagbukna na ng one-stop system si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa pagdulog asin pag-aksyon kang pang-abuso asin iba pang pagbalga sa diretso ka mga aki. Sa Executive Order No. 79, pigriar ang bahalin at kalingain ating mga bata o makabata program sa pangilot ng Department of Social Welfare and Development DSWD. Ini ang matutok sa gabos na insidente ng mga aking mga ipong espesyal na proteksyon. Responsibilidad ng kani ang mag-report, mag-rescue, relief, rehabilitasyon, asin reintegration para sa mga minoridad na mayong kakayahan, idepensan sarili huli sa pisikal o mental na kondisyon, asin mga biktima ng mga abuso, pagpapabaya, exploitation, pagmamaltrato, diskriminasyon, bilensya, siriman, child labor, online sexual abuse, child trafficking, at iba pang bagay na makakaraos sa idang pagdakura. Kabali-baligdi ang aki nagbabalga sa lay, mga nasa alternative care asin may human immune deficiency virus. Sa rarom kang kasuguan,
mabugtak ning kanya-kanyang makabata coordinators, focal persons, as in child protection offices, mientras tantong pinapabilog ang makabata program handbook as in makabata multidisciplinary teams. Iba man itong librong may koneksyon sa bata. Sa DepEd. Sa iba pa mga barata niya tungkol yan, nagsayo man na muna si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magtaon ng mga detalles may koneksyon sa pagkapuri kay Mary Jane Veloso sa nasyon. Ipinahid ni Presidente Marcos na sinabihan sindak ang gobyerno kang Indonesia na dahil na muna magparapaluwas ng anuman na anunsyo manungod sa bagay na ni. Inisubot na sagod na ipa napaplansa ang gabos na detalles manong rigdi. Sigun sa Presidente, respetado nila ang kahagalan na ini kang gobyerno kang Indonesia. Ito naman na piniluwas kang Indonesian government na mayo silang kondisyon na inahagad as gusto nilang mapapulit na si Veloso bago ang magpasko digdi sa Pilipinas. Sa nadumang kang gobyerno kang Pilipinas, ito naman sinabi kang Department of Foreign Affairs na pabayaan mo na sindang magtrabaho. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Binawi ang appointment kan sarong opisyal kan Bureau of Fire Protection. Sinabi sa report na ang midnight appointment na ginibo ni retired Bureau of Fire Protection Chief Director Lumi Purakan na nagturo sa Bureau of Fire Protection kada Nobyembre, pinarecall ni DILG Secretary John Vic Rimulya kan nagtalikod na Lunes sa sarong Department Order 1390 na pinirmahan ni Rimulya na may petsan Disyembre 9. Nakuha ka nagsurat hali sa source kan DILG na ang subot special order na ginibo ni Purakan na nagdestino kan mga mayor na opisyal kan Bureau of Fire Protection kabali ang Quezon City Fire Marshal bago siya nagretiro sa katangaan kan Nobyembre ni-recall kan DILG Secretary. Kabali sa kasuguan ni Purakan, Sinda Fire Senior Superintendent A.D. Tarawan na nagsalida kay Quezon City Fire Marshal Senior Superintendent Flor Ian Guerrero na ibinugtakman sa lugar kang Calabarzon o Quezon, Laguna, Batangas, Quezon. Kanakot gani, napagaraman na kan maresibi subot ni Rimulya ang impormasyon na si Purakan bago magretiro, nagbugtak din junior officers sa estratehikong area kung saan subot nagdulod sa DILG para bawion ang kasuguan. Apora kaya, nakaresibi man si Rimulya, di mga reklamo halis sa Quezon City Fire Inspectors dapit sa bakuntultun na relasyon sa sadang Fire Marshal huli sa issue kan sa idang pagpapautob ng Fire Safety Inspection Certificate sa dokumentong kaipuan kang anuman na establishmento na iniimbisigaran sa mga laknang sa seguridad o sa salbado sa laban sa kasulo. Katakot gali sinugo pa ni Rimulya sa gabos na mga opisyal na ibinugtak ni Purakan na magbalik tulo sa side ng mga orinal na istasyon. Apora kitanawa na Singkerero, ang iba pang opisyal kang BFP. Napiktado kang recall order ni Rimulya, Yosida Bureau of Fire Protection, Chief Superintendent Jaime Ramirez, Chief Superintendent Alma Abakahin, Senior Superintendent Richard Arbutante, asin si Senior Superintendent Paul Pili, patinaban si Superintendent Bernard Rositi. Delikadong kansilaron kang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang prangkesa kang Grab Philippines, huli subot sa pagpasa kan 20% discount para sa mga pasayerong persons with disabilities, estudyante as in senior citizen sa sada mga driver. Nabuking ini sa pagdangog kang Senate Committee on Public Services kang kumprontaron ang representante kang Grab dapit sa parating kanselasyon ka mga driver oras na PWD. Estudyante as in senior citizens ang pasayro. Napagaraman ki TNVS Community Philippine spokesperson sa Tornino Ninoy Mupas na pinapasumirpalan kang Grab sa mga driver ang diskwentong itinataw sa pasayrong senior citizens, PWDs, as mga estudyante. Sigun ki Mupas, dati Grab ang nag-asumir sa 20% diskwento. Alagad biglang pinapasan ini sa inda kang kumpanya anom na bulan na ang nagakilihis. Inuntraba ni LTFRB Chairperson Chofilo Guadis ang palusot kang Grab na nasususog sa lay. Ang sa inang ginigibo, ang sabi ni Guadis, malinaw subot na nagbalga ang Grab sa memorandum circular kang ahensya sa pagpasa kaning 20% discount sa sila mga driver. Agadon kang LTFRB. Uy nagada ba rin pahayag kan LTFRB
ang mga Grab drivers asin paliwanag ang kumpanya dapit sa girigibo nindang ini. Oras na ilingan ng pagbalga, posibleng bakan sinar ang prangkesa kang Grab, sabi kang pamayo kang LTFRB. Sa katakot na bareta mga tugang, isinumbong sa Senado Kansalong Consumer Group ang motorcycle taxis na naggagadan kasi ng application kada rush hour para makapagbiyay bilang habal-habal. Habal-habal na nga ni ang motorcycle taxi, naghabal-habal pa. Sa pagdagog kang Senate Public Service Committee, sinabi ni Patrick Limaco, Secretary General kang Consumer asin Mamayan PH, yung mismo na apresyonan kang motorcycle taxi na iguang booking application. Delikado subutin sa mga pasayeros, araw ka nangyari sa rong babae na irilaga pang malupigan ka sa rong motorcycle taxi driver. Inakuban ni Romeo, maglungsod chairman ka Motorcycle Taxi Community Alliance na may naggaganamananggad kasi ng booking application sa side ng mga rider kada rush hour para mag-operar bilang habal-habal para mas nakula ang dilensya. Sigun saya, nagigibunin na ini, ulit tamayo man lay na nagigiya sa saindang operasyon. Sigun man kilang Transportation, Franchising and Regulatory Board Chairman Chupilo Guares Jr. nasa Kongreso na ang bula dapit sa pagpasar kan lay para sa operasyon kan motorcycle taxis. Sa mga ultimong bareta niya tungkol dyan sa Senado National mga tugang, nakumpis ka naman ka National Bureau of Investigation NBI ang mga peking piyesa ka motorsiklo na nagkakatidad 12 million pesos sa sarong budiga sa Balagtas, Bulacan. Sigun sa payag ng NBI, nakuha ang mga peking piyesa sa sarong raid sa kusog kang apat na search warrant. Ginibo sumot ini kan sa indang Intellectual Property Rights Division sa may pagtabangan kang pulisya sa Bulacan. Ginibo ang raid huliman sa sarong manufacturing company kang bihikulo, motorsiklo asin power equipment ang nagreklamo sa nagwawarak ng mga peking produktong nagagamit kan sa indang trademark. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugang. 1 minuto na makalampas ang alas 6 ng pagkaga. Maparagos po ang mga bareta dito sa Kakampi Network News. Unyang pong aldaw na Biyerkules 12/11/2024. December 11 2024. Mga bareta sa ilang tabayan ng ginari sa mga kakamping radyo sa samuyang pagbalik at yan. Ang tabayan po ang sa ilang mga baretang iatod, mga bareta hali dyan sa Ringgodara sa bayang EBFM, mga bareta ang tilipon kan KM Kakampi Partido Asinman, hali dyan sa BBS-FM, tidi masanayan sa Siyudad Gandaga. Sa samuyang pagbalik digdi sa Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Yung kaibigan mo na kakampi mo pa, preparado na ang pagpunt kan Congressman Migs Inter-Organization Basketball Tournament 2024, partikularmente sa Banwa Anabato. Asin inimapon sa aldaw na Sabado, Desyembre 14, 2024, alas 3 ng pagkapon, na ang venue sa MRB Santa Cruz, Bato, Camarines Sur. Inimatapos na makumpleto ang duwang basketball team na masalabatan para man sa nasabi ng Corona. Ang mga masalabatan sa nasabi ng Congressman Migs Inter-Organizational Basketball Tournament 2024, Yuan Vendors All-Star, Batueños Parak, San Miguel Bowlers Basketball Club, Bato, National High School Alumni, Pilipinas Sunday Club Bato, Maugmang Cold Organization, Saturday Club, Triskelion Council of Bato, Batang Barsa, Holy Trinity College Alumni, Big Tree Asin, and Farmers and Fishermen San Juan Chapter. Darkulang premyo ang nakatala na marasibikan mga magarana sa nasabi ng Congressman Mix Inter-Organization Basketball Tournament ngunyan na taon. Ang champion, maarasibin 30,000 pesos. Ang first runner, 20,000 pesos. Ang second runner-up, 10,000 pesos. Ang MVP o magiging most valuable player, 1,000 pesos. Asin ang mga magiging member kan mythical team, maarasibin ng tig 1,000 pesos. Ang nasabi ng basketball tournament ni Congressman Mix Villafranca, suportado
kansayang ama na si Congressman Elre Villaferte asin tugang na si Governor Luigi Villaferte asin ini sa pakikipagtamangan kan Team 1 Bato sa liderato ni Enric Dangkalan asin Vice Mayor Vic Saplay Ramos asin mga pagribas sa Team 1 Bato. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Dagdagan tambareta sa lado lokal yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Commission on Election nagpapadagos-dagos sa indang malawakan roadshow para sa ACM o an automated counting machine. An ACM iyo ang bagong counting machine na gagamiton kan Commission on Election sa nagdadangadang napirilian 2025 local and national election. Manlain-lain na munisipyo may mga nakatala ang schedule para sa gigibuhong roadshow kan komisyon. Sa Rinconada, sa Roan Banwaan na Nabwa sa may mga halawig na listahan para sa mga barangay na bibisahan ng Commission on Election o COMELEC para magsagibo ng roadshow. Ang roadshow kan COMELEC ginigibo para preparar, may andam ang mga botante sa barangay asin maaraman kung ano ang pinagkaiba kan dating counting machine kumpara kan ACM machine na iyo ang gagamiton ngunyan na pirilian 2025. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, sarong resolusyon ang pinagparinuan kasudman ni City Councilor Danreb Nacario Abonite na magiging dakulang tabang para sa mga fish ponds owners sa siyudad ng Iriga o itong igwang inapod ng mga aquaculture farms. Si Abonite, iyon chairperson kan Committee on Agriculture sa sangunang paglunsod kan siyudad ng Iriga na pinapamayan ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat. Ang nga resolusyon naggikan sa kagadan sa konseyo kan siyudad kan mga kagsadirin mga fish ponds sa kung pwede. Magibon ng lakdang ang sanggunan para mapalibre naman sinda sa pagkolekta kan National Irrigation Administration sa irigasyon kani araw kan mga paraoma o asosyon mga paraoma sa siyudad. Ang kahagadan sa sanggunang paglunsod kan siyudad ng Iriga, yun na pakiulayan ang Kongreso. Sa pagin ni Congressman Mix Villaferte na magkaigbanin pag-amyenda sa Akta Republika 10969, asin iiba na digdi ang pagiging exempted sa pagbayad sa serbisyo sa tubig kaniya ang nasabi ng grupo. Kasudma, sa motion ni Kagawad Danreb Abonite, formal na ipigtulad kanian pagpasarkan na sabi ng resolusyon. A resolution urging the Congress of the Philippines through Honorable Luis Miguel Villaferte, representative of the 5th District of the Province of Camarines Sur, to amend Republic Act 10969, otherwise known as Free Irrigation Service Act, to include fish ponds and aquaculture farms as beneficiaries of free irrigation services. Uy, ang paragang pagtuldayan ni Kagawad Danreb Nacario Kapitlang Abonite. So, motion, Mr. Chair, for the approval of the resolution urging the Congress of the Philippines through Honorable Miguel Luis Villaferte, representative of the 5th District of Camarines Sur, to amend Republic Act 10969, otherwise known as the Free Irrigation Service Act, to include fish ponds and aquaculture farms as beneficiaries of free irrigation services. Parte ang pagtulad ni Kagawad Danreb Nacario Abonite sa nasabi ng resolusyon na kung saan ini nakapasar na kasudma sa sesyon na wilat kan sanggunang paglunsod kan siyudad ng Iriga asin pinakaulayan ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat. Si Kagawad Abonite na personal na darawon na nasabi ng resolusyon sa opisina ni Congressman Mix Villaferte kaiba ang grupo ng mga fish ponds and aquaculture farm owners sa siyudad ng Iriga. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Yan top video ng mga bareta halid sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mabaros Benny ka mga bareta dyan sa Rinconada. Pag-alis sa Rinconada, isunod niya ito mga bareta man. Mag-alis naman sa partido sa pahikan KM Kakampi Partido. E bala naman si Frank Sotero. Frank, Kakampi mo Partido Network News. Kakamping Johnny ng mga baratang tinaripon kikadidi sa partido area. Dahil na naitago kan sarong padi sa partido area ang labi-labing kauyaman huli sa palpak na serbisyo kan PDA water system ba. Si Reverendo Padre Tito Oliva, ora paroko kan parokya ni Santo Padre Pio sa barangay San Jose, Camarines Sur.
o sa barangay Sabang San Jose, Camarines Sur ang amay na nangapudan sa manehemento kid PDA water system tangan ina pakarayon na ansa ng serbisyo sa mga biyembros konsumidor kay diya istorya kan padi na nagparatiyo sindanin halawig na panahon na sa baluyahon o kaya minsan bayo talagang nagbubulos ng tubig nagkaperang best taman subot ninday ipinaabot sa manehemento alagday man na aktoran. Alagad kasod lalong nauyaman padi kan pagbukas ninda kan gripo, maating tubig ang nagbubulos na garo subot tsokolate. Sigun pa sa padi, kay po napakarayon kan PDA, ang sidang serbisyo ulit grabe ng sakripisyo kan mga miyembros konsumidor kay ni. Uyan ang party kan medyo na uyam na pangapudan na kanaw ng bita ng padi. Okay, at least ito naintindihan ko, nasabi, bagong tuyan, bagyo, konpirang aldaw mayo. Nunya na naman, biglang nawara na naman ang tubig, pagbalik mo niya na matanga. Una mo, lamawan nin urik o kaya nin damulag. Grabing ate, ining dahil masaho ang tubig. Ano nang administrasyon ini kay ning water district na ini? Ayun yan, papainom ninda sa mga tao digdi. Parte kan nauuyam na pahayag kan padi na si Padre Tito Oliva, kan Santo Padre Pio sa Banwaan o sa Barangay Sabang sa Banwaan kan Sangay Camarines Sur o Banwaan kan San Jose. Bahagi rumduma, nakalakili sa mga panahon may kabaig ba na inagrangay ang sarong dating punong barangay sa sarong lugar sa Banwaan kan San Jose Camarines Sur ang nagparaposta kan saya inagrangay sa social media. Bagay na pinadarahan ng surat kan manehemento kan PDA na sinasabi na kung dai kontento sa serbisyo kan sa idag tubig, magpaputol na sana. Hamon niya sa PDA. Kung kaya man kaning padaran ng surat, Sir Reverendo Padre Tito Oliva. Ratsa na lang yan kan mga report gikan sa mga pag-iriba baga Radyo Patrol Reporters. Baga barata sa lado o sa luwas, 258 kaso nin paglapas sa Derechos Urbanos na dokumento da kan Karapatan Bicol. Detalyas kan barata, Rado Aureliosa. 258 na insidente ni na paglapas sa Derechos Urbanos na dokumento kan na Karapatan ng Bicol. Sa sarong payag kasumpay kan International Human Rights Day. Pinagapayag ka na sa mga leaders ka na Karapatan ng Bicol. Ana pragos na insidente nila paglapas sa Derechos Humanos sa Riyon. Segun kinida para sinas tagapagtaram ka Karapatan ng Bicol. Ponolo 2022 sagkod sa presente. Nakapagdokumento sila ng 258 insidente ng paglapas sa Derechos Humanos. Kay bananaan 19 na kaso ng extrajudicial killings. Ang numerong ini ang masalangkaw pa subot niluri sa mga lugar na dainigda kayang mabot arog ka na probinsya kan Masbate Sur Suron. Rasin mga bukid na mga lugar sa probinsya kan Camarines Sur. Segun pa kay Barsinas. Kadaklan kan mga insidente ang pambubuli asin intimidasyon na parating na experiencean kan mga paraumasin aktivista. Urog na kan mga naapektaran kan na red tagging. Susog pa kay Barsinas sa likod kan mga pangyayaring ini. Igwa naman subot maray na bareta sa Ciudad ng Naga, mantang igwa na ng lay o ordinansa na mapataw ng kapadosan sa siring o sa sisayman na mapatutuhan na ng belto sa red tagging na kung nasa sigong pagkaram kang Karapatan Bicol, ang sa ng grupo na ginabiktima sa pahikan pagpaskil kan mga lalawgon kan mga belto kang karapatan sa mga lugar sa Ciudad ng Naga, kasabay ang saot na sindaan mga tutas kan na CPP, MDF, na kung saan na sinabi pa ni Basinas na inikagibuhan kan na civil military operations unit na sigun pa man sa nagapagtaram ka na Karapatan Bicol panagos pa man na extrajudicial killings sa iraron kan administrasyon ng Marcos na may kabaing na numero ni mga biktima sa panahon man kan administrasyon ni Duterte. Pinagapayag pa niyang kanakol sa mga kasong hindi may pagkaaram sa presensya kan mga soldado sa mga baryo na nagdadala ng katakutan akin pangarap sa mga residentes. Para sa Kakampi na 12 News, Rene Aureliosa. Mientras tanto, Philippine Coast Guard sa Bicol nagpartisipar sa simultaneous morning call ceremony na ginibo sa headquarters kan Coast Guard Bicol. Detalyas kan Barata. That's Prado. Ana Philippine Coast Guard District Bicol nagapartisipar sa ginibong simultaneous morning colors ceremony
na ginibuk ka na December 10 sa 2024 sa headquarters Coast Guard District of Bicol. Kung sa inan morning kulos, parte ka na customs and tradition ka na Philippine Coast Guard, kung sa inaan na Philippine Coast Guard uniform personnel, pinag-aunra na pagtaas ka na bandera ka na Pilipinas, antes manamin na po sa indang pagtatrabaho kaya official day work. Asin na nga ko naan sa indang espresso sa bilog na aldaw, nagpapahiling kan sa inang pagkamot sa mahal na Diyos, sa nasyon, asin sa mga namamanuha ang Pilipino. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. Yan, Trastado, tuloy miyembro ng Timbo Antigao, nagtarabang-tabang sa paggatod din pasyente sa Capitol, mantag dai pa nakaschedule ang medical and dental mission. Detalles kan Barata, di Loriana. Habang Mayo pa rin nakaschedule na medical and dental mission na naka-offer to medical services sa side ng Banuan, asin kung igwa naman yung mga pasyente nagdudulog sa side ng grupo, yan pigtatarabang-tabangan, asin pig-aarasuda-suda na subot na ihatod kento ng mga miyembro kan Timuan Tigaon sa Kapitulyo Provincial, tanganin na tulos na mahiling asin magsikatan din doktora. Iniman pinagkonfirmo asin pangayag sa entubista kang Kakampi News kidating konsyal asin man nagkakandidato graray na konsyal kang Banuan ng Tigaon, Neil Armstrong Yaguno, kasugmang pagkaga. Susog sa pahayag kay ni dagmag na kaya subot yung mga nagdululog sa saindang grupo na mga pasyenteng mapatabang para man makapagpahiling o makapagpa-check up sa doktor. Alagad kung mayo pasubot din naka-schedule na medical as in dental mission sa saindang Banuan, iyan sa inda ng ipigya titipon as in man tulos na dinadara sa Kapitulyo Provincial, particularmente sa mga diagnostic van, tanganin na matsikapan na lain pa man ken igwa pa man subot yung mga nagdudulog na mapagabot ng ngipon, siring man mapa-laboratory. Sigun pa sa dating konsyal, ginigibo subot nila ini, ninulit na talagang nahiling nila na kaipuhan ng madara asin mahiling ng doktor o rugnaan mga kapos o sentiyos ng mga kababayan na naglalaom sa naman sa araw kainin mga libreng pagpapadoktora. Mientras tanto, kaibahan subot yan sa indang kaibahan niya subot sa siring na serbisyo ang sa iyang duwang pag-iriba sa Timuan Tigaon na sinda Lan Villapuerta sin Man Gaspar sa Unoy, mantang gamit man subot nila sa paggatod yan mga iniiyuan sa inda mismo mga pribadong sasakyan na huli man kay ang pigpasalamatan na ni Kagawad Laguno, sinda Governor Luigi Villapuerta sin Man Congressman Elry Villapuerta sa ubagaman sa pag-akumular tulo sa akan mga pasyenteng pinagdadara sa Kapitulyo Provincial. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Loriana Maraynaga. Kakamping Johnny ng mga baratang tinaripon kikanditi sa Partido Area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotero. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Frank. At mga pagkiribali sa KM Kakampi Partido Orsya tungkol niya matugang alas 6:24. Isunod na mga baretang tinipon man kan BBS FM sa Naga City. Kay balang duman si Junel Cuba. Junel! BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping June, uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Big sampa na kasudma sa opisina kan Piskaliya sa Laog kan Kamara de Sur kan PNP pasakaw ang kasong 2 counts of murder asin man attempted murder laban sa duwang suspetsado na iyo ang buminadilgadaan sa duwang persona asin pagkakairido pa kan saro pa na tripulanti sa Laog kan sarong Video Kivara duman sa barangay kan Santa Rosa del Sur pasakaw Kamara de Sur. Ini matapos man na mabistuna kan mga pulis ang duwa sa mga suspek. Alagad, nagsayuma ang Chief of Police kan Banwan kan Pasakaw Camarines de Sur na si Police Major Andro Alcomendas na pangaranan ang nasambit ng mga suspetsado ulida kan nagdadanay na Data Privacy Act saro pa sa posibleng ini ana maging rason para manda ang magdulag ang mga suspek nangunyan padagos pang pinagahanap kan mga miyembros kan PMP magigirumduman na mantang nagiirinuman ang tulong mga tripulanti sa Front View Video Kivara sa Santa Rosa del Sur Pasakaw Camarines de Sur nasinda Roberto Caña 58 anyos, Godofredo de Austria 42 anyos, Pario Gadan asinda Saropang Socrates Uy 50 anyos erido kan ini ana pagbaradilon kana sambit ng suspetsado na tulos nagdulag lunad nin motorsiklo sagkod ngunyan day panadadakop kan mga autoridad
identidad ana mga sospetsado. Alagad kasud mga hapon na naisampa na ang kaso laban sa mga ni. Uyan parte kan mga pahayag ni Police Major Andrew Alcomidas, ang Chief of Police kan Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Mina-identify na kami sa mga suspect, as in ipapahin po muna na Aldaw si kaso na 2 counts of murder, double murder po, as in attempted murder laban duman sa mga na-identify na suspect sa pambabadil. Sa ngunyan po dahil po kaya masabi ta ni ano po bakit unang-una po dito po ba siya saka Yes. magiging ano po yan pag naaraman niyang siya ang napilan siya ng kaso at lahat siya kahit pag naglas po ang warrant niya, magiging ano pa para magdilag siya. Pero Kaya sa ganyan po, dito po muna masasabi si identity kang suspect ka. Artihan kan mga pahayag kan Chief of Police kan Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur, Major Andrew Alcomindas. Mientras tanto sa investigasyon kan pulisya, nasaro sa mga rason kung tano tapinagabadil ang nasabing mga biktima. Iyo ang sarong cellphone na nawawara asin pinagahanap kan mga sospetsado. Alagad kan mayo ining makuha asin sa saindang paghanap, tulos na naghali asin nagluwas ana sambit ng mga sospek sa video o kibar. Pagkatapos nin sarong oras, liwat na nagbalik ang mga sospetsado asin dagos na pinagbaradil ang mga biktima nin mayo man sanang karasun-rasun. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Police Major Andrew Alcomidas kan Pasakaw. Base po sa mga testimonya ng mga witnesses, naglaog po duman itong mga suspect na hinahanap na cellphone. Mga pirang minuto po, nagluwas sinda, as in after more than an hour, nagbalik giraray, as in biglaan lang pong pigbaradil si grupo kang mga kalalakihan na nag-iinuman sa loob ang video kiba. Nawawara da po na cellphone. Kan naghahanap po dahil ito ng cellphone, sabi kang testigo mo, ito na yung testigo, dati na nag-iinuman sa loob si mga victim, siguro grupo kang biktima. Dahil man po ito nag-inom, sabi kang dahil nag-inom si mga suspect duman. Ayun po, base po ito sa interview mo sa mga witnesses. Partiyan kan mga payag ni Major Andrew Alcomidas. Mientras tanto pinagkumpirmar ni Major Alcomidas, nasa ngunyanda mayo na dyan sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur, asin mga pagtaraid na Banwaan, anasabi ng mga sospetsado. Sinabi man kaniya na si Pega o sa pagapod ninda sa mga Banwaan, asin ipatura ka na pulisya, tulos man sinda naggibo nin checkpoint, asinda paggibo man nin manhunt operation, dain ninda nakuha anasabing mga sospetsado. Uya pa si Major Andrew Alcomidas. Kahit po kami, amay na po, nagkandak po kami immediately ng hot course of operation, checkpoint, nagapot po kami sa mga nearby station, pero dain po talaga nakuha. Ano po ba bagay ni medyo buro? Sa likod po kaya ito po bagang mga mountainous area po bagang nasa likod kang barangay na ito. Arti pa yan kan pahig ka nasambit ng Chief of Police. Mientras tanto, dakulang tabang man sa pulisya sa pagkakabisto sa suspect asin na pagka-file ninda kan kaso, anako ang record sa CCTV camera. Ando ang suspect, igwanan ninako ang mga pangaran ana mga miyembros kan pulis. Alagad sa padigdi anda padagos pang pinaghahanap kan mga ini anda nasabing identity kan saro pa sa mga suspect na iyo ang naging lookout na nakamotor. Oras na mabisto subot ninda ini sa inda na lang na iimyendahan anda pagsampa kan kaso sa Piskaliya na isinampa kasudma. Uya pa si Major Andrew Alcomidas. Ano po kami na ang CCTV na naging basehan po ito kang na gagamitin ni Ngunyan sa pag-filing kaso sa court. Sinaglaot po na naging pang CCTV, yun po ito sina-identify ni through follow-up investigation. Ayun po, may pangarap na po si Duwang suspect, except po sa saro na tiga-identify mo po na anytime po pag-identify mo si tunay ng pangaran, na po kami ng amended complaint na idadagdag sa pangaran niya para po makumpleto. Saro po si Busi, Saro Batangas. Artiyan kan mga pahayag ni Major Andrew Alcomidas, ang Chief of Police kan Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur, sa entrevista kan BBS News. Iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Illegal cockfighting activities sa Naga City.
pigko konsintida kadagkapirang mga barangay opisyal, sabi kan tagapagtaram kan PNP Naga. Buyet Paderes sa detalye. Nagpatanid ang Naga City Police Office na dahil itolerate o konsentuhon kan mga barangay official ang tupadan sa ilang mga lugar. Uli sa illegal ang mga ini asin hirakman at nagkakadara ko po makukulong asin mapiyansa ng 30,000 pesos. Ini ang ipiniliwas sa abisi ni Police Lieutenant Colonel Sister Pumar pagkatapos na i-raid kan mga pulis ang tupadan sa barangay Kararayan kan nakaaging aldaw na nagresulta sa pagkadako kan apat na adik-adik sa bulang. Ang mga ini ang nagkawarlat kan magdurlagan iba pang para bulang walat ang 2,850 pesos asin mga manok. Sinabi ni Kumar, base sa endang investigasyon, Arab subot ilikan nagkakaperang barangay official na tinugutan kan ang mga ini sa kondisyon na dapat kasindang dumalagan asin na magpadarakop kung igkaso magkaigwan ng darakupan. Para sa business, Boy Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, 2021 to 2022 Provincial Accounts Dissemination Forum, ginibo kan PSA sa Camarines Sur. Darrell Banyas sa detalye. Nagkondusir ka na Philippine Statistics Authority sa probinsya ng Camarines Sur, Candunes, ang 2021 to 2023 Provincial Product Accounts Dissemination Forum. Sa entrevista, kay Raul Aspi Jr., ang Chief Statistical Specialist at Siman OIC na PSA digdi sa Camarines Sur, sinabi kayo ni sa Provincial Product Account, tigatawan doon subot kung ano ang kamagkakantang ekonomiya kan probinsya para sa nagtalikod na taon. Sa pinakakamautan man subot kayo ni na maipahiling sa mga policy makers urog na sa mga nasa gobyerno ang kamugtakan sa probinsya asin tangarig na maaraman ang ano pa man na pangangaipo kan mga namamanuan na naka-install sa Manila ay na parte kan probinsya ng Camarines Sur. Sa datos na ipiglatag kan Philippine Statistics Authority, ang ekonomiya kan probinsya ng Camarines Sur nagrambong sa 3.2% kan taon 2023 asin ang gross domestic product kan probinsya ikakarkulong na sa 201.03 billion pesos. Sigun ini sa pinalawas sa informasyon kan sinambit ng ahensya. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, National Irrigation Administration na Bicol, tugot na itaw sa MNWD ang sobrang tubig sa Saindang Dam. Bus o kay Isminda sa detalye. Mayo subot ni na problema kung ang Metro Naga Water District ang makuanin tubig sa dam kan National Irrigation Administration. Ini tangani subot na mapakinabangan ning huli naman sa pagkukulang-kulang kan na tubig kan Metro Naga Water District. Nakigwa na subot ni sindanin pag-urulay, mapadapit na digdi alagad kung ano subot ang planong design nasa MNWD naman yan. Basta ang tubig subot na ginagamit kan mga parauma, ito lang ang concern kan sa indang ahensya. Okay na kami yan. Yung dam namin, nandyan naman siya. Anytime, pwede naman silang mag-construct na dyan. No? So, kung kailan sila pwede mag-umpisa, nasa kanila na yan. Okay. Partiyan ka naging pahayag ni Gaudencio Rivera, Regional Manager kan National Irrigation Administration, na kung saan tulong dam subot ang pinag-udwan dam, ang pinag-bisita na kan sa indang grupo, tanganing makuanan asin dagdag supply ng tubig para sa MNWD. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June na ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel. Yung mga pagkiriba yan sa BBS FM.
Oras siya ito kanya batugang alas 6:36. Mapanagos kita sa mga ultimong bareta. Digdi sa Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. oras siya ito kanya batugang alas 6:40 rin pag-aaga sa mga ultimong bareta kunyan, bareta sa lado lokal. Nauman ka mga Pilipino ang pagbaba ng presyo ng baga sa masunod na taon. Iyan ang bigtaong Fairless forecast ni Congressman Elry Villaferte kan 2nd District ng Camarines Sur matapos pirmahanan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang ley ang Agricultural Tarification Act o ang Republic Act 12078. Ipinahayag ni Congressman Elry Villaferte na ang aksyon na ilik ang administrasyon madara ni mas dakol naabot kayang presyo ng bagas sa mga merkado na mabilipisyo ang mga konsumidores. Ang bagong ley lalong mapakusugman sa Rice Tarification Law of 2019 na nagtataong pulir sa gobyerno sa mga pang-emerhensiyang sitwasyon na makabakal ng dakol na supply ng bagas asin direktang may pabakal sa mga konsumidores. Si Congressman El Rey, para yung author kang Rice Tarification Law of 2019 asin kang Agriculture Tarification Act. Katakod kaya, nagalauman ang kongresista kan 2nd District kan Camarines Sur na ang Agricultural Tarification Act iyo ang babirik kang presenteng halangkaw na presyo kang baga sa mga merkado sa tao kan nagsupay na supply kani, dihuli kan binawasan ng taripa sa buwis ang mga importer. Mientras tanto mga tugang, posibleng sa huring quarter kamasunod na taon 2025, magbalik na ang biyahe kan tren na may rutang Naga-Calabanga o Naga-Calamba-Laguna. Yan mismo ang kinumpirma ni Engineer Giovanni Miranda, ang General Manager kan Philippine National Railways. Napagaraman na pinapakaray ng unyan as ininiling ang structural integrity kan mga tulay na riles sa parte kang Camarines Sur, Camarines Norte asin sa Quezon Province tanganing dagos ng agihan kan biyahe kan tren sa rutang Naga-Calamba-Laguna. Sa ngunyan, commuter train ang nagbabiyahe ngunyan sa Laucan Bicol Region na may rutang Naga-Sipug vice versa asin man Naga-Legazpi vice versa. Abuto na sa kantidad 200 bilyones pesos ang naibabang pundo kan Department of Education pagabot sa rehabilitasyon asin response sa mga danyos na winalat kanagkaberang bagyong nag-agi sa Bicol Region. Ipinahayag ni Architect Dio Moreno, DepEd Bicol Disaster Risk Reduction Management Focal Person, na ang sinabit ng pundo ang tulos na ipinalawas sa mga naghagad na School Division Office sa Bicol Region. Sa paliwanag niya, ang gabos na kahagad na pundo na may katampad ng Special Allotment Release Order o SARO para sa mga eskwelahan na apektado kanakalis ng mga bagyong Inteng, Cristina, Sinban na Pipito. Ang pundo kinuha sa standby fund kan DepEd Bicol basado sa datos para sa tropical storm na si Inteng, 82.7 million pesos ang itinao sa 8 School Division Office para sa temporary learning spaces, clean up, asin clearing operations, pati naman subsidence para sa sinkholes, 1.1 million pesos sa probinsya kan Sorsogon. Sa tropical storm Karina, 2.9 million pesos para sa clean up ang itinao sa Catanduanes. Kabali dyan ang sarong insidente rin kasulo na nagkakantidad 739,000 pesos para sa clearing operation sa probinsya kang Catanduanes, asin man probinsya kan Masbate. Bareta na sa luwas kang Pilipinas, ngunyan. Inarestar ka mga otoridad si dating South Korean Defense dating South Korean Defense Minister. Hindi matapos ang pakikipagsabuatan kani kay President Yoon Suk Yeol kani pautob ang martial law. Aprobado kang Seoul Central District Court ang pag-arestar kay Kim Jong-un
Uliman sa kasong rebellion asin abuse of power. Matandaan ubinabot sa laning anum na oras ang ipinautob niyon na deklarasyon kan lay martial sa sinambit na nasyon. Pinagbawalan man siyon na makaluwas sa sinang nasyon matapos na makasalbar sa impeachment votes. Mga tugang yarap po mga bareta, sunod na tabiaran sa Kakampi Network News, kunyang pong aldaw na Biyerkules. Aon sila kambulan Disyembre taon 2024, 16 diyas na ng mga tugang Pasko na. Sa pagkarang kambilog na porsa kang Kakampi Network News, kita po na ang tabianan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur dyan sa Ringgonada area. Sa tunay kaibalan naman si Berry Dicena sa mga bareta. Sa KM Kakampi Partido 99.3 si Frank Sotero, asinman sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa tunay na kaibalan si Junel Cuba. Hari manig sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City, kaibalan ko si Ken Parma sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Sagkun sa masunod niya itong pagkatuding amin ng mga bareta. Mga baretang on-air online, digdilang yan sa Kakampi Network News Network News Kakampi Network News Kakampi Network News KM Kakampi Kakampi Kamsur. Yeah.